Ito ang crispy patang kayang wasakin gamit lamang ang plastic spoon. Sa sobrang lambot niya, ultimo plastic spoon, kayang warakin hanggang loob. Ganon kami ka-confident sa luto namin. Kaya mong gumawa ng sisig gamit ng plastic spoon. Oo nga. Titikim din tayo ng 5 piso at 10 pisong barbecue. Sa batang mura ng presyo. Yun lang po talaga eh. Pag mahal naman po, di naman po mabibenta. At mamaya ay meron din tayong 3 palapag ng triple bam burger na jumbo version ng videographer nating si Billy Pasyon. Alam ko kayo, paano nyo kakainin yan, sir? Kaya't sigurin natin at tikman itong mga nakatagong kainang matatagpuan dito sa tinaguriang Northern Gateway to Manila, Valenzuela. First stop natin, crispy pata. Actually, bahay talaga siya. So, papasok tayo dito sa bahay. Silipin natin dito sa loob. Dito banda, niluluto mismo dun sa kahoy na gatong. Tapos deep fried doon. Dito naman banda sa kanan ay yung mga pinakulong pata. So, binabalot nila yan sa katsa. Bakit nga kasi nakabalot sa katsa to, sir? Binabalot po kasi natin yung crispy ulo natin tsaka crispy pata sa katsa para po kapag sobrang lambot niya na, medyo mas madali siyang mahango, hindi siya magkalasog-lasog kapag kinukuha na siya sa gamit yung malaki nating mga kaldero. Kumbaga may protection siya, hindi siya magpunit-punit. Para sigurado kapag in-order nyo siya, buo-buo pa rin talaga yung balat niya. Walang wasak, walang punit. Para kapag ika-crack mo na siya mamaya gamit yung plastic spoon nga, wala siyang damage. May enjoy mo yung pagka-crack mo. Pag malambot na yung mga karne natin, hahanguin natin siya, hugasan natin para mabawasan ng konting init, hugasan natin ng tubig para mas madali siyang buksan, ilalagay na dun sa lagayan na natin ng pata, yung rack natin. Gamit ang kahoy na panggatong, 4 na malalaking kaldero ang nilalagyan ng pata at ulo. Gaano nga ba katagal palambutin ang kanilang paninda at ano ang sekreto sa malutong na balat ng isang crispy pata? Minsan po kasi sa isang pakulo namin, umaabot ng mga 25 na pata. So kapag medyo marami pang order, nagpapahabol pa kami, another 4 to 5 hours pa nalaga ulit. Mga ganun ulit karami, 25 to 30 pa. Depende po sa dami ng orders. Minsan kasi may mga mabilisang order tayo. So kahit kapag kalaga niya, patutuyuin lang natin siya saglit kahit mga 15 to 30 minutes. Niluluto na natin sila. Based on our experience kasi kapag niluto mo siya ng bagong laga, yung hindi na, di ba usually pinifreezer pa natin overnight, napansin namin mas juicy siya, tas mas manipis yung lutong ng balat. Feeling ko advantage na rin siya na kapag kalaga, diretso prito na siya. Parang mas napansin ko mas juicy siya. Ito na nga, kinuha na po yung nilaga kanina, tinanggal yung katsa, tapos ito-tweet na, dun siya nagbabagang kawali. Lubog sila sa mantika, gamit natin yung kahoy na panggatong para may smoky flavor. Mga kabs, subukan yung umorder sa KK Crispy Pata House. Papatikim namin sa inyo ang classic na crispy pata, crispy ulo, sisig. Yun yung version ng Valenzuela kung paano mag-represent ng masarap na pagkain para sa inyo. Pwede kayong umorder sa Facebook page namin. Pwede rin kayong tumawag sa number namin para maka-order. Pwede po tayo mag-book na lang po ng mga rider para po ma-deliver sa inyo yung order nyo po. Sana masubukan yung mga kabs. Talaga namang manyaman, Kenny. Manta na mga kap! Kainan na mga kap! At welcome dito sa Bignay, Valenzuela para tumikim nitong crispy pata na kayang wasakin daw gamit ang plastic spoon. Wow. Sama natin si camera woman at hawak namin to. Hi Caps Nation! Welcome dito sa KK's Crispy Pata dito sa Valenzuela. At muli tayo nagbabalik after 2 years. Kung napapansin nyo, dati po tayong bumisita dito sa KK Crispy Pata at na-experience natin. Winawasak siya gamit to. Gusto kong ma-experience ulit at ma-experience si camera woman. Yeah. So siguro wasakin na natin. Wala na masyadong no more further ado. Gawin na natin agad. Go. Okay. Ay, teka. Malambot lang naman yung kutsara. Oo nga. Nabibend naman. So, totoong plastic spoon siya. Plastic spoon. Okay. 1, 2, 3. 3. Wow! Yan o, nawawasak o. Napanood ko lang to sa video nyo dati. Kasi kumakain ako after ng shoot niyo. Oo, ito yung pinambato ng Valenzuela sa Battle of Crispy Pata na ginawa nating content noon. Oo nga. Oo. Pinagsama-sama natin yung mga pangmalakasang crispy pata. Okay, nawasak na natin. Burn eh. Unahin ko na, karaniwan kasi inuuna yan sa balat eh. Pero dito tayo sa laman. Ako din, laman. Cheers! Cheers! Laman na may taba. May lutong yung mga sides. Oo,
Lalasahan mo yung ano na, yung pinagpakuluan talaga, parang may star anise, mga ganun, parang may sibot, ganun yung lasa. Pero yung alat at pepper niya, parang sakto lang. Lahat ng herbs and spices, kumapit doon. Kahit nakakatsa siya, yung mga pampalasa, kumapit pa din. Liligam na. Parang imposible naman hindi siya kumapit kasi 5 oras yun, no, mga kabs, no? Sobrang lambot niya. At disclaimer lang mga kabs, nandito tayo sa backyard ng KK Crispy Pata. Katulad lang din sa backyard namin, sa Team Ganas TV, kapag nagba-backyard tayo. Kasama nyo meron mga lumilipad talaga. Parte yun ng mga backyard talaga. Pero, Kasi open open area pero mga Cubs, wala siyang dine-in. So, puro takeout lang to. Takeout, Oo. delivery, order lang kayo online. Special request lang to. Ito yung pa. Madalas may mga bumabanat talaga nito sa Crispy Pata. Actually, favorite ko yan. Kaya lang may braces ako eh. Effort to. Ang hirap eh. Parang wala naman pupuntahan to, kundi vertical bite. Nakaka-guilty din eh. Nag-i-splatter talaga sa bibig. Kaya yung Crispy Pata, di ba? Kasi Classic. isipin mo, iba nga sa sobrang lambot niya. Lambot ng laman, lambot ng taba, yung crispy ng balat, nagsama-sama sila na ang bilis niyang kainin. Hindi siya usual na crispy pata. Kasi kapag umorder kami sa labas ng crispy pata, automatic talaga ang balat, malutong yan. Pero iba yung lutong na may tigas. Pati yung laman matigas. Hindi siya napakuluan ng sobrang tagal. Hindi naman against sa mga ganun. Syempre may mga crispy pata na ganun sa yung way ng pagluluto nila. Pero ito kasi, naging kakaiba siya dahil ultimo yung kaloob-looban, juicy at malambot pa din. At hindi siya naghihiwa-hiwalay. Literal yung sinasabi na kayang warakin gamit yung spoon. Kasi kung wawarakin mo siya, at least kahit ngayon din, habang nanonood kayo, pwede natin siyang warakin talaga. Ano mga kabso? Yan o. Bawa, ito, buto. Lipat muna natin dito ha. Dito tayo mag-focus sa laman. Tulad niyan, kukutsarahin mo lang siya. Parang siyang naging tuna. Yun o. Kaya mo siyang linisin gamit lang yung kutsara. Yan o. Ito rin buto. At si KK Crispy Pata talaga ang nagpauso. Sa kanya talaga galing yung plastic spoon para biyakin ang crispy pata. Kasi alam natin na ang pata, bukod sa may buto siya, matigas talaga siya eh. Matigas ang laman niya. Kaya nga pag pinapakulo siya, di ba pag pinapansin nyo, kapag hindi nakabalot ang pata, tapos pinakuluan mo, nauubos siya. Nauubos yung balat, nauubos yung collagen, nauubos yung ano, kasi ina-absorb na siya ng sabaw. Pero para hindi siya maghiwa-hiwalay, buo pa rin na pata siya. Nakabalot siya sa katsan. Huwag na natin patagalin to, wala nang paligoy-ligoy pa. Alam kong perfect yan para dyan. Kaya lang masyadong hype, talagang ibuhos na natin. Tapos mga kaps, kanina pa natin sinasabi kaya mo sa akin ng plastic spoon, babaguhin ko na yung meta. Kaya mong gumawa ng sisig gamit ng plastic spoon. Tingnan mo, nadurog. Oo nga. Kasi Diba? pagkahimay... Kutsilyo ginagamit doon. Eto, kutsara. Sisig na to. Pakilabas ng sibuyas. Ganito yung naging ending, oh. Ginaganong-ganong ko lang, oh. Sisig. Lagyan natin ang prick. Sausaw mo sa namprik. Ako balat. Ayun. Ay, wow. Ang daming naman. Cheers. Cheers! Pero kahit sinabi ko yung sisig, meron talaga silang sisig dito. Gawa sa crispy ulo, meron siyang mga Japanese mayo at kung ano-ano pampalasa, sibuyas at saka sili. Tingnan natin yung sisig niya. Okay. Oy, ibang level yung Japanese mayo ha. Kasi di ba sa street food, ordinary sisig na twist is nilalagay ng mayonnaise. Hindi to ordinary mayo. Kasi yung mayo kasi, na normal mayo, may asim eh. May asim na effect siya. So, kailangan, kapag gagawa ka ng sisig sauce, mas matapang or mas lamang yung alat or yung seasoning para mawala, mapatay mo yung asim. Pero ang galing nung QP. Grabe. Kipay. Sisig. Japanese Sisig mayo. mayonnaise. Ayun Dampik available pa rin yun online sa mga paborito ng tindahan. Siguro, nag-umpisa pa lang naman tayo. Hindi tayo pwedeng kumain ng sobrang dami dahil marami pa tayong pupuntahan at excited na si Jumbo sa pupuntahan natin. Pero hindi. Hindi, kakain pa ako. Mamaya na yan si Jumbo. Paano hindi ka excited? Nakita niyo sa thumbnail? Pupunta tayo dun mamaya, pero ngayon, meron muna tayong dadaanan dito ng banda paglabas ng kanto. Food crawl tayo ngayon. Magkakapit bahay itong pupuntahan natin. Okay, so kakatapos lang natin. Kumakain lang ang grupo. Time check tayo, 5:57. So mag-aalas 6 na sa dilim na to mga kabs. Punta na tayo doon sa next stop natin. Kumain tayo ng ihaw-ihaw. Let's go! Nandito tayo sa Bagumbong, Caloocan. Medyo lumabas tayo ng Valenzuela, tawid lang. At may nakita tayo ditong ihaw-ihaw. Merong iba't ibang klase. Merong isaw, merong betamac, may hotdog, may ulo ng manok. Magkano yung barbecue niyo, sir? 10 lang po. 10 piso. Etong isaw, sir? 5 lang po yan. Itong mga nasa harap, sir, magkano to? 10 pesos din. So, meron siya ditong isaw ng baboy, ulo ng manok, helmet kung tawagin, tenga, balon-balunan, tsaka bulaklak. Sir, kukuha siguro kami ng 10 pisong barbecue, tsaka 10
10 pisong isaw. Sir, ba't ang mura ng presyo? Yun lang po talaga eh. Pag mahal naman po, di naman po mabibenta eh. Volume lang talaga bumabawi, di ba sir? Ayan yung mga barbecue, 10 barbecue na tig sa 10 piso. Gaano katagal niluluto to sir? Matagal na po yung 5 minutes. 5 minutes, okay. Pwede pagka pauwi ka na galing trabaho, dadaan ka lang dito, 10 piso, 20 pesos, magsahin ka na lang, busog ang yung dinner. May automatic na siyang pamaypay, mga kaps. Meron siyang maliit na electric pan, banda dito. Kaya matagal ka na nag-iihaw dito? Opo, 10 years na po. Pero parang walang pangalan yung tindahan. Wala po talaga sir. Tapos nandito ka sa tabi ng kalsada ng Bagumbong. So paano kanila matatagpuan sir kung wala ang pangalan? Meron ka bang landmark? Anong katabi nito? Rio Vista Subdivision po. Oh, Nia Vista Subdivision. Ito yung tapat niya. Tapos ito si Kuya, walang pangalan po ang tindahan niya. Basta ihaw lang siya ng ihaw dito. At mukhang luto na yung order natin. Kainin na natin to mga kabs. Actually, dapat Valenzuela lang to eh. Pero kalokan na to, no? Well, nasa kabilang kanto lang kasi si KK Crispy Pata kanina. So ngayon, nandito tayo sa may Bagumbong, Caloocan, malapit sa Nia Vista. Walang pangalan yung barbecue ni Kuya. Pero Chamba lang, chamba. hanapin niyo si Kuya Mark. Barbecue na 10 piso, isaw na 5 piso. Tigman na natin ng walang kahit ano muna, intro-intro. Oo, lagyan na natin ng sausawan. Cheers! Well, Ito, para sa isaw, okay to. Halos ma-toasted na yung lasa, yung pagkakahihaw. Gusto ko yung ganun. Tapos nilagay ko dito kasi wala naman talagang lalagyan dito. Take out lang talaga na ipa-plastic. Tsaka to. yung baso baon namin kasi pag dito, bumili ka, rekta plastic na agad. Tapos pa-plastic lang agad yung sauce. Etong barbecue nila, okay. Natingman ko to last week. Sabi ko, balikan natin to. Ang ginawa ko lang kasi pinost ko siya, tapos hindi naman kami nag-vlog. Napadala ko, walang pangalan, mga. So, hindi naman siya mahirap hanapin. Basta alam niyo yung Bagumbong, Caloocan, tapos Nia Vista Subdivision. Katabi niya yung gate nun, subdivision. Ang sarap. Ito yung para sa akin perfect food trip kasi abot kaya yung halaga, 5 pesos na isaw, 10 pesos na barbecue. Imagine ninyo, ang mahal ng baboy ngayon, ang mahal ng ingredients. Pero, nakuha ni Kuya Mark na Galing. same pa din, i-maintain yung quality, pero hindi ganong masasaktan yung mga bumibili. Nambot pa. Para sa ano, tamis umami, mga kabs, pinagsama. Andun pa rin yung pagka-classic Pinoy barbecue. Yung lambot, overall, siguro 8 out of 10 yung lambot. Tapos yung isaw malinis. Walang aligas-gas or wala kang mararamdaman pagkagat mo. At nung barbecue, katulad nga sabi ko kanina, kung pauwi ka na, padaan ka dito sa 10 piso, dalawa lang, okay na. Alam niyo mga kabs, di ba ganito? So sasabihin mo, ang liit naman, ang ano naman, di ba? 10 pesos to. Tapos yung lasa niya, quality. Oo. Quality talaga. Ito yung barbecue na parang may isip mo yung childhood mo. Kasi yung lasa niya very nostalgic ba? Kasi yung mga barbecue ngayon, syempre di ba na-innovate na, nagbago na yung lasa. Pero ito yung para sa akin na nostalgic style na maaalala mo yung pagkabata mo na ito yung binibili mong barbecue sa kanto. Tama yun? No? Dami na sinabi, no? Honestly, wala siyang extravagant na lasa pero masarap siya. No. Sarap Gusto ko. siya. Kaya kong kumain ng marami nito. Cabs, Chess, dahil nasarapan ka, nasarapan ako, Kuya, may 100 pieces ka bang barbecue tsaka 100 pieces na isaw? Sige, pamigay na natin Take out? lahat yan. 100 pieces para sa Cabs Nation. Akala ko take out lang. Hindi. Ay, may gagawa ng Pamibigay. Wow! 100 pieces na Wala barbecue. sa script yun, ah. 100 pieces na barbecue tsaka 100 pieces na isaw. Pamigay natin sa mga namimili kay Kuya. Kuya, kain po kayo. Libre na daw niya. Libre niya. Okay, good yun. Nice, nice. Mura lang kasi. Pwede ka maglibre. Paano yan? Libre yung barbecue. Eh, may hawak pang nagtatrabaho pa eh. Sayang naman, hindi Kaya! Kaya para reserve yung 50. Kalahati yung menu. Okay, tapos na yung mission natin dito. Oo. Meron tayong isang pupuntahan. Yung nakita nila sa thumbnail. Oo. Yung kakabaling lang ng camera ngayon. May Ay. kakabahan na yan. Yun nga sasabihin ko, feeling ko, I-interviewin daw siya. Kanina nagtawag pa yan, nagpapaprepare, maglinis daw. maglinis daw. Kasi daw darating ang restibo. Lugod na tayo doon. Balik tayong Kuya Valenzuela. Mark, hanapin nyo. Yung Ah. barbecue ni Kuya Mark, the best. Along the road lang. O, tara. Kaya 100 pieces sa isaw tsaka barbecue. Paawat ka na, tara na. Balik tayo ng Valenzuela. Dito naman tayo sa Grand Cedar Subdivision para dito sa BJ's Burger. Swerte natin dahil nandito yung owner. Tol, paano yan? Nag-open ka ng business, kailangan mo pa mag-video eh. Kaya mo ba? Dalawa? Kakayanin ko po. Ito na yung camera, tol. Magluluto na po yung video. Hindi ko kasi alam anong orderin namin eh. Triple bomb burger. Ibig sabihin, merong triple something dyan. Gato kalaking pad. Grabe yan, makakagat pa ba yan? Gano'ng Depende. katukad yan? Isang dangkal. O sige, tapos bukod dyan tol, meron ako nakikita na fried chicken. Sulit meal namin na fried chicken. May kasamang kanin. Parang may alam akong ganun ah. Saan? Kaya ka na rin pala nun. Ako nag-invento na.
So paano naman lutuin yung triple? Siyempre, tutos mo muna yung buns mo. After nun, biprituin natin itong patting. Yan ay- Napakalaki. Sarili mong sangkap o timpla yan? Sarili kong timpla to. Beef patty to. Walang halong pork. 100%. Okay. Yes. Tapos tol, nakita ko kakaiba yung rep nyo dito eh. Kasi yung rep nyo bukas lagi. Oo. Mayama kami sa kuryente. Wait lang, sasara ko lang. So habang niluluto niya yan, pakita ko lang yung lugar. Ito yung counter niya, dito siya nagluluto. May dine-in siya dun sa loob. Nasa loob siya ng subdivision, kung makikita nyo. Ito yung Grand Cedar. Dito yan sa Valenzuela. Okay, nilagyan na po yung unang burger. 6 na malalaki yan. Ano? Sir, Yan o. yung triple bomb, sir, parang ano yan. Nagpas kalahating kilo. Lagpas kalating kilo na beef. Nabilang mo ba ilang calories nun? Hindi ko pa nabibilang eh. Pero sabi nga nila, don't count the calories, count the memories. Oo. Oh. Pero bilangin pa rin natin. Okay, ay, pinipit-pit yan, tol. Yes. Sabagay, bilog na bilog kasi, tapos ipaplat. Ayan. Smash burger. Ayan, smash na smash yan, oh. Grabe. Kitang-kita nyo po sa camera yung effort na ibinibigay niya sa pag-smash. Tingnan mo, lumaki yung mga patty nung in-smash. Tapos, parang kumakatas yung juice na naaamoy mo kung nandito kayo kasi yung usok ko yun, no, nakikita sa lente. So, ayan, pagbalik natin, binabaligtad na po yung burger. Mga ilang baligtad nga yan, tol? 4. 4 na baligtad kasi makapal. Oo. So, parang nagluluto ka rin ng steak. Sure lang natin na luto hanggang loob. Oo. Pero may mga customer ba na nagre-request na parang Meron. rare, medium rare, gano'n? Oo. Pero Hindi ko ang alam kung- gagawin natin, iluto talaga. Para ano? Para lutong luto talaga. Oo nga naman. Lutuin na mabuti para luto talaga. Mga Kabs, kinakabahan yata. Sibuyas para medyo masarap-sarap. Ay, masarap yan sa burger, tol. Iba Igisa, kasi no? yung tamis eh. Yung binibigay na tamis ng sibuyas sa burger. Tapos yung lambot ng texture. Maamoy mo naman yung sibuyas sa burger. Talaga nagdadagdag siya ng aroma, ng bango, ng sweetness na amoy. Ayan, yung usok na yan. Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Usok ng BJ's Burger. Pag natikman nyo to, nako, Ano? mai-in-love kayo. Sa'yo? Ayoko na kumain. Yan naman, tol. Pinipitas mo yung tanim mo. Tol. Kasi yung lettuce na walang ugat, ang dali masira kasi. Ah. Nakakita ko sa palengke na meron, ganito, may ugat. Mga ilang araw inaabot na, 5 araw. Ah. So, mas nakakatipid. Sa wakas, meron tayong valuable na information na nakuha. Nilibas siya. Di ba? Okay, assembling na po tayo. Ito, nilalagyan mo ng ano yan, tol. Mayo, tol. Timpla ko rin to. Tapos lalagyan niya ng lettuce. May natin kamatis. Uy, TLC, tol. Tomato, lettuce. Ano yung C? Tomato, lettuce at sibuyas. Ay mga Kabs, kahit nagbibiroan kami, ito po ay legit na BJ's Burger ha. Ito po ay located. Sa Grand Cedar, Block 9, Lot 26. Ayan, pagpasok nyo dun sa gate, walking distance lang naman. Bilang mo lang yung bahay, nandito na agad siya. Di kayo maliligaw mga Kabs, makikita nyo kasi yung logo niya sa harap, ang liwanag, BJ's Burger. Pag hindi maliwanag yan, sarado pa. Wala pa si Jumbo. Triple bomb kasi may bacon yan. So may patty ka na, may bacon ka pa. Ganun. Daming layer, tol, kaya ang hirap kagatin. Yes. Matangkad po yung burger nila dito. Jumbo po yung burger nila kasi Jumbo po talaga may-ari ng BJ's Burger. Lihit din po pong ako. So, ito yung manok namin. Sambo. Ah, okay na rin ah. Rectatory Cream na. chicken. Rekta So na. naka ano siya parang... Naka-butterfly cut. So nilalagyan mo muna ng breading. Nasa rekta na to. Kasi Ah, timpla... wala nang butter na ganito. Wala na. Ah, okay. Kasi templado na to eh. Templado na. So bago mo pa pinrito, may pampalasa na. Nanuot na. Para sa 249 Harina na eh. pesos, tol, tingin mo may kita yun. Oh, meron. Meron naman. Di naman Kalugi. ganun kalaki. Oo. Saktong-sakto naman. Okay na rin naman talaga yun, no? 249 kasi pag bumili ka ng isang buong lechon manok, mahal na rin yun. Oh, mahal. Wala ka pang kanin. Pero ito, prito ka na, may kanin ka pa. Yes. May sauce ka ba dyan? Meron, may gravy tayo dyan. Tsaka yung mayo kung gusto nyo. Mga ilang Yan. minuto yung ganyang kalaki, tol? 15 minutos lang to. Okay na to. Okay, sige. Yun, babalikan natin yan after 15 minutes. Timer starts now. Ayan na, luto na yung patty natin. So, assembling na tayo. So, kanina, nilagyan niya yan ng TLC. Ngayon naman yung patty, tapos yung bacon. So, marami na po tayong nakitang layers. So, in between ng mga patty, maglalagay ng bacon. Tapos, another patty doon. Tapos, another bacon na naman. Yes. Ayan ang triple bomb. Grabe. Tatlong palapag ng patty po ang binuo sa building ng burger na to. Tapos, Ayan na, chief. finale. Okay? Tumulo pa ng gano'n, no?
Yan ang triple bomb namin. Congratulations Thank sa you po. paggawa ng burger. BJ's Burger. Ito po ang triple bomb burger. Usually, paano kinakain yan, tol, ng mga customer mo? Layer by layer o isang buong Big Joe yan? Depende na lang sa Big bite. paano. Minsan, iniiwalay nila yung mga patty. Sige, mamaya aaralin natin kung paano namin kakainin yan. So ngayon, hintayin na lang natin yung manok. Ang mga susunod yung mapapanood ay ang pag-assemble sa iba pang mga order. PJ's Burger para sa third and final stop, bumalik tayo ng Valenzuela. Sigurado ka ba talaga na dito mo gustong tapusin ng vlog na ito? Nagawa ko na eh. Paano interview namin? Napanood nyo po. Ayan, bumalik na po sa trabaho ang nagbo-burger kanina. Ito na, no choice na sila. Yung may-ari. Kanina hindi siya makapag-video dahil siya yung nagluluto. Pero ito ang in-order natin. Kung tawagin ay triple bomb burger, tignan nyo naman, napakatangkad, napakataas na parang building na 3 palapag, mahigit 1 dangkal at lagpas kalahating kilo daw ang raw weight ng Wow. beef patty nito. Sabi ng may-ari. Kanina ko pa nga pinag-aaralan, paano ba kakainin ng isang buo yung Actually, kakagatin mo ng ganun? So, Tinatanong ko rin siya. problema ako eh. Tinatanong ko si Sir Owner kanina. Wow. Kung paano nga ba kainin to, bahala na daw kung anong diskarte. Subukan ko siya na maging jawbreaker. Subukan ko lang, Sige, pero try ko. feeling ko hindi ko kaya yun. Okay, subukan natin. Cheers! Tignan nyo! Cheers! Tingnan nyo yung nangyari. Anong ginawa mo sa amin? Wala, tinipid ko lang yung kagat. Ayan lang oh, girly kagat. Naging muchas gracias. Pero okay Tol, ang galing mo. Wala nga ng bola to, Tol. Hindi, wala nga ng bola to, Tol. Bala ko pa namang i-bash tong Ano lang? burger na to, pero hindi siya ka-bash-bash. Yung juice nung beef, nandun pa rin. Kumbaga, hindi siya dry na patty. Sakto din yung luto. Yung complement nung cheese, ang creamy, na may umami, nagsabay-sabay, tapos ang lambot lahat ng kakagatin mo. Ang galing. Ang Okay, galing mo, sinabi Tol. na po niya lahat. Masarap siya, mahirap lang kainin. Hindi, order kayo maliit. Hindi naman laging triple bomb to. Meron ka bang double bomb lang, mga ganun, single bomb? Pero kasi, ito ang ipinagmamalaking bago ngayon na version ni Jumbo. Ano? Yung burger niya, sa totoo lang, very sinful. Dahil Naalala mo na naman. yung patty, 100% beef daw, sabi ni owner. Meron siyang kumbaga pampakiliti ng konti, which is yung bacon. Kasi fat eh. And fat is flavor. Kaya nag-a-add siya ng flavor dun sa burger. Which is nagko-complement sa cheese. Sa lettuce, hindi ko alam. Kasi hindi pa ako nakakarating dun sa ilalim. Alam mo, para kang, pag kinain mo to, para kang bumalik sa pagkabata. Hindi dahil sa nostalgia, kundi literal na para kang batang kumakain. Magiging madumi talaga, messy. Pero sa pagkain kasi, kapag messy ka kumain dahil nga mahirap kang kainin, mas nag-enjoy ka. Parang doon mo pinapakita yung excitement, yung enjoyment mo para kumain ng pagkain ito. Sa totoo lang, mahirap talaga siyang kainin. Pero the best kainin siguro to, isa-isa lang. Tanggalin mo yung stick, kunin mo yung bun, gano'n na lang natin kainin. Crabs chest nagawa ko na yan. Kinagatak ko. Ay, yung pala eh. Sa'yo naka-stick pa sa akin din. Sige, tanggalin natin. Cheers. Cheers. Alam mo, may gusto akong tanongin. Yung cheese mo, gawa mo? Yes. Lasang cheese whiz. Lasang cheese whiz. Ayun, nambubuking ka naman ng brand. Lasang cheese whiz. Totoo naman. Alam mo yung alat sarap ng cheese whiz. Hindi to sponsor. Ito po yung negosyo ni Billy Passion, ang ating videographer, si Jumbo. Yung ba naman hindi nakakalam kay Jumbo? Matagal na po to. Panahon pa ng Capsas, may fried chicken na din. Meron silang ganito noon, kaya throwback natin. Isang buong manok na merong 2 rice. Ito yon na may gravy. So, tingnan natin. Ito na pa pang pizza. Cheers. Kapag tinahin mo siya, kasama ng garlic rice, dalawa yon, kasi isang buo, 249 pesos, pwede, sulit. Ang sarap ng manok. Walang halong joke. Hindi dahil topa namin. Alam mo, mahirap paniwalaan kasi magiging mukhang bias to, no? Pero alam ko ang lasa po ng BJ's Fried Chicken. Inamoy ko kanina pa, parang pag kinain mo siya, may something na aakyat sa ilong mo na papantay dun sa panlasa mo. Actually, maganda yung yung breading na nilagay niya. At saka bukod kasi dun sa flavor ng breading, na-marinate naman daw yan. Bukod sa lasa ng balat, may lasa din yung juice at katas at yung mismong karne. Tapos, kadalasan natin, kapag fried chicken ang content natin, sinecheck natin kung moist ba sa loob. Kasi dito natin mapapatunayan yung quality ng manok, yung pagkakaluto. Ayan o, kita nyo mga kapso, mamasama sa lahat yan. So, ibig sabihin, Galing mo, cook tol. well outside, cook well inside. Hindi siya dry. So, meron pa rin siyang parang
malambot na feeling sa loob, pero luto siya. Tama yung luto niya kasi parang hindi naman lumagpas ng 15 minutes dun. May So, gravy sakto-sakto. siya, iba lang. In fairness, kanina nata-tense eh. Baka man, palpak eh. Hindi, Luto niya kanina. alam mo bakit lahat? Good words, masarap, kind words, bayad eh. Joke lang to ha. Kami po yung kakaibigan, siyempre. So, ganito kami magbiruan. Oo, tsaka Pero hindi kami ganito sa ibang business ha. kung ano yung in-order namin, babayaran namin si Billy Passion next month. Next month daw ma. Hindi ko okay talaga yung gravy kasi kanina pa ako sausaw ng sausaw. Okay siya sa kanin. Alam mo yung gravy niya, hindi masyadong overpower kasi alam ni Billy Passion na yung manok niya malasa na. So yung gravy niya, ginawa Oo. niya lang subtle. Totoo. Subtle lang yung lasa. Feeling ko, babagay na naman to. Habang ginagawa mo yan, maraming salamat mga kaps na nandyan pa rin kayo sa 2026. Thank you sa mga nag-stay at nandyan pa rin. O yan, meron tayo ng prick dito. Lalagyan natin yan ng karne ng manok. Kamayin na natin, tayo naman to. Cheers. Cheers. Tol, maglagay ka na nito dito. Pwede ba mag-propose na maglagay ka na dito ng lampre? Sige. Bigyan na natin dyan. Mga 100 bottles. Sige. Ang Billy's Burger po ay located sa loob ng subdivision ng Grand Cedar. Ito yung binabaybay mo kapag papunta ka ng, nasa loob kasi siya ng Valenzuela, pag papunta ka ng North Caloocan, papunta ka ng Deparo, ito yung along Punturin. Sa mga sanay doon sa mga taga-Caloocan at Valenzuela, alam na nila to. May page naman ng BJ's Burger, lalagay pa-flash natin sa screen at bukod dyan, iiwan natin sa description box kung paano. Pati na rin yung mga pinuntahan natin, ang mga detalye, mga address. Maraming salamat mga kaps na umaabot kayo hanggang dulo ng mga video namin. Palakpakan natin si Billy Passion. Oo, So proud of congrats. you. Thank you. Congrats sa business mo. Thank Patuloy you. lang. Thank you sa pagkuha sa amin at sa pagkain. Tuloy-tuloy pa rin. Sino-sino pa bang mag-aangatan din? Siyempre kami muna, no? Nandito na kami sa Valenzuela. Marapat lang na dumaan na kami dito sa BJ's Burger. Thank you, Cavs Nation, kasi walang sawang suporta sa amin. Alam ko na medyo, syempre, matagal lang. Well, no? Almost 2 weeks na walang upload. Pero syempre, again, sabi Pampa ako ko, nagpahinga kami. Kailangan din namin ng, syempre, kumbaga parang mag-refresh ulit, tapos mag-isip ng bagong ano. So, Ganun talaga pag January. Oo. Every start of the year, ganun kami mga papahinga ng konti. Kasi binigay na natin yung buong taon natin. So yung January, usually binibigay namin sa mga anak, sa mga kaibigan. oh, tsaka yung, syempre, yung mga katulad, yung mga videographer natin, syempre, kailangan din nila ng time for their self, for their family. We're break. Pero eto na, we're back. Sunod na siguro to, no? Talagang raratsada na naman tayo. January, final week hanggang December na to. Oo. Sunod na to. Sana nag-enjoy kayo. Hindi ko napapahabain to. Siguro mahaba na tong video, pero salamat. Tinupad namin yung thumbnail. Eto na nga, nandito tayo sa BJ's Burger. Salamat kay Billy Passion. Thank you, Billy Passion. At thank you sa mama ni Billy Passion. Ayan! Ano siya? Thank Oh, narito ang ating cameraman. Hanggang sa susunod natin pagkikita muli sa susunod na video ng Team Kalas TV. Team Kalas TV pa rin sa 2026. At muli po, again, ulit-ulit man, kami po ang Team Kalas TV. Ako, si Cavs Chess. Ako pa rin ba sa 2026? Siyempre! Ako naman si Camera Woman. At ito ulit ang Team Kalas TV na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo. Tawag na wag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan na mag-rule number 2. Cheers tayo. Hindi na tayo nagko-coke zero. Ilaw na huli. KK Barbecue at BJ's Burger, lahat ng yan ay talaga namang manyaman. Kenny! Bye and peace out mga ka. Ay, Happy 2026 sa ating lahat. More business to open sa grupo at sa mga nanonood sa atin. Support lang natin. Support lang. Supportahan natin ang bawat isa. At syempre, ang mga small businesses na striving and thriving. O, paano? So, nagumpisa siya sa thumbnail, kanya yan yung kinlik. So, matatapos siya dun sa bida sa thumbnail. Siya na magtatakit niyan. Paano mo na? Alright! Kanina lang daw po ito tinanim. Kasi alam naman kung vlog na yun eh. Tumubo agad. Ang dami ng dogs niya, no? Pasyon, no? Tumutubo, no? Oo nga, no? Yung sa'yo, wala eh, tol eh. Dapat siya ka nagtanim kasi. Para meron kang buhok. Wala na. Meron kang buhok na lettuce. At malamang ito na po ang last bonus clips na episode na to. So kung hindi nyo pa napapanood, nag-upload si Cavs Chess, makikita nyo dito. Nag-upload din si Billy Passion sa Billy Jumbo channel. Nandito siya. I-click nyo lang to kung gusto nyo mapanood. Kung saan kami nagpunta at ano yung surpresa at panlulokong ginawa nila sa akin. Let's go!